So ito na po ang aking Maya Black credit card, guys. Ito po ang envelope na nilagyan ng card. Kakarating lang po ito ngayon. Ang ganda po ng envelope na pinaglagyan ng card, guys. Safe na safe po ang card. So ngayon ipapakita ko po ito sa inyo, guys, kung paano ko po ito i-activate. Magandang araw po, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply ng Maya Black credit card online. Ito po ang bago ngayong in-offer ng Maya, guys, na mas madaling applyan. Wala po itong annual fee at kapag ma-approve po tayo dito ay isyuhan din po tayo ng instant virtual card. At ang ating physical card ay matanggap natin 5 to 7 banking days kapag nasa Luzon po tayo. 7 to 10 banking days naman kapag nasa Visayas o Mindanao tayo. Wala na po akong pinasang iba pang documents dito, guys. At di na rin kailangan pang magpamimbro o kumuha pa ng card sa lenders. Nung una ko kasing pag-apply ng credit card dito sa Maya, guys, ay kailangan pa kasing magpamimbro o kailangan pang kumuha ng card sa lenders. At may membership fee pa po na 500 to 700 pesos. So yun po, guys, naging member na po ako ng lenders. So nung nag-apply na po ako ng credit card sa Maya, ay hindi ko na po itinuloy dahil hiningian po ako ng Maya ng ibang documents tulad po ng payslip or bank account statement. Sa bagong update ngayon ng Maya, guys, ay may dalawang credit card type na po tayong pagpipilian. Itong Maya Landers Cashback Everywhere Credit Cards at itong Maya Black Credit Card. Baka malilito po kayo nitong dalawa, guys, ha? Actually, itong dalawa, guys, ay pareho lang pong issued by Maya Bank. Pero magkaiba po yung mga benefits at features na ino-offer nila. Ang Landers Cashback Everywhere Credit Card ay dinisign lang po ito para sa mga Landers members only. At nag-o-offer ng cashback sa mga binibili, especially doon lang po sa mga Landers Superstores. At ito namang Maya Black Credit Card ay isang general purpose card that focus on travel and shopping rewards with Maya Miles. Ang Maya Black Credit Cards ay may 3% interest monthly for finance charge at 3% din ang interest buwan-buwan sa cash advance. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito, guys, dahil ipapakita ko po sa inyo ang buong detalye sa pag-apply nito. Bago po ang lahat, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So, let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po, guys, ang una po natin gawin ay sa ating Maya dashboard, i-click natin itong cards. Tulad po ng sinabi ko, ito na po yung bago ng Maya ngayon. May dalawang credit card type na po tayong pagpipiliang applyan. Itong Maya Black at itong Landers Cashback. At dahil medyo mahirap applyan itong Landers Cashback, ay dito po tayo sa Maya Black. I-click lang natin ito, guys. So ito na po yung mga benefits ng Maya Black Credit Card. Earn Maya Miles instantly, multiply your miles, and then itong Global Travel Perks. At ito na po yung mga iba't ibang amazing features ng Maya Black Credit Card. Spend your miles instantly, no annual fees for life, instant application and approval, ultimate security and control, and get a cash advance. At dito naman tayo sa fees and charges, guys, dito sa baba. So ayan po, ang annual fee ay naka-waive po siya. Finance charge 3% interest per month. Cash advance rate 3% per month pa rin. Cash advance fee 200 pesos per transaction. So ito po yung mag-withdraw ng cash doon po sa mga ATM machines. Foreign currency transactions 2%. Late payment fee 1,000 pesos. At ang over limit charge is 750 pesos. So ngayon, guys, magsimula na po tayong mag-apply. I-click lang natin itong apply now. At ito po ang data privacy. Basahin nyo lang kung gusto nyo basahin. And then pagkatapos nyan, i-click na natin itong continue. Tell us about yourself.
So may mga informasyon po tayo dito guys na kailangan na nating i-update. So di na kailangan pang palitan yung mga nakasulat dyan ng mga informasyon guys. Dahil yan po ang nilagay natin sa form nung nag-apply pa lang tayo or nag-open pa lang tayo ng account dito sa ating Maya. Ang lagyan na lang natin dito ay itong nakablangko tulad nitong sa akin, itong educational attainment. So may mga pagpipilian po tayo. So ang pinili ko po dito ay itong college. And then dito sa baba ay hindi ko na rin papalitan ang aking tax identification number at ang aking alternative contact number. So ngayon pipindutin na natin itong next. Add your work details. So nakablangko po ang aking nature of work guys. So pipila pa natin ito. I-click lang natin itong select a nature of work. At ito po yung mga pagpipilian guys. At ang pinili ko po dito guys ay itong freelance. At itong aking monthly take home pay guys ay hindi ko na pinalitan itong 25,000 pesos. At dito sa job title, ang pinili ko po dito guys ay itong self-employed or owner. At dito sa source of income, ang pinili ko po dito guys ay itong remittance. Hindi naman ako hiningian dito ng proof of income guys. So kahit ano na lang ang pinili ko guys dahil wala naman po sa selection yung trabaho ko. So yan po ang nilagay ko sa aking work details guys. So ngayon pindutin na natin itong next. Cardholder name. So mamimili na po tayo guys kung anong gusto nating pangalan ang ilagay sa harap ng ating Maya Black card. May tatlo po tayong pagpipilian guys. Itong una, pangalan lang ba natin at apelyido? At itong pangalawa ay pangalan natin, initial, middle name at ang ating apelyido. At itong pangatlo guys ay ang ating pangalan, kumpleto nating middle name at ang ating apelyido. So ang pinili ko po dito guys ay itong pangalawa. I-click lang natin itong may bilog sa gilid. And then i-click natin itong next. Monthly cut-off. So mamimili po tayo ng pitsa guys kung anong gusto po nating cut-off. So ang pinili ko po dito guys ay itong every 5th day of the month. Kada pitsa 5 ng buwan. Para ang maging due date ko nito ay kada pitsa 25 ng buwan. 20 days kasi after sa cut-off ang due date. Kaya 5 po ang pinili kong cut-off dahil pagka 25 ay ang aking sahod. Pagkatapos nating makapili ng ating monthly cut-off ay pindutin na natin itong next. Next po ay ang ating billing address. Tulad po ng ating country, province, kung anong city or town or municipality, barangay, ang ating house number, building name or street, and then ang ating zip code. Dito sa baba ay ang ating contact number. At pagkatapos nating mapilapan ay i-click na natin itong save. Next po ay ang ating delivery address. Kung saan po natin gusto ipapadeliver ang ating physical card. Please expect your card within 4 business days for Metro Manila and 8 to 10 business days for provincial areas. Kung sa billing address po natin ipapadeliver ang ating card guys, ay itong use my billing address na lang po ang pipindutin natin. At kung gusto po natin sa ibang address po natin ipapadeliver, ay itong use a different delivery address natin i-click. So ito po ang pinili ko. So kailangan ko pa pong ilagay ang address kung saan ko po gustong ipapadeliver. At pagkatapos nating malagyan guys, ay i-click na natin itong save. Confirm details. So kailangan na nating i-double check guys kung ang mga detalye na nilagay natin ay tama. I-click lang natin itong may edit na nakalagay dito sa gilid guys. Kung may nakalimutan or may mali po tayong nalagay na mga informasyon. At kapag okay na po, i-click na natin itong submit. At ayan po, processing na po siya. Please wait while we process your request. So hintayin lang natin saglit guys. We're ready to give you a credit card. Open a security deposit account.
So basahin muna natin ito guys para maintindihan natin. Open a security deposit account with at least 20,000 pesos to secure your Maya Black credit card. Build your credit score and work towards an upgrade with a higher limit and no deposit required. So kailangan pa pala nating mag-open ng security deposit account guys. At kailangan pa nating mag-deposit sa halagang at least 20,000 pesos para daw ma-secure ang ating Maya Black credit card. So parang collateral po itong 20,000 pesos na ating i-deposit guys. So ito na po ang ating credit limit. 80% daw sa ating dineposit na amount. So 20,000 pesos po ang minimum deposit na ni-required. Ang 80% po niyan ay 16,000 pesos. So yan po ang magiging credit limit ko kung sakaling 20,000 pesos po ang i-deposit ko. So basahin pa natin ito sa baba guys para mas lalo po nating maiintindihan. So may mga tatlong katanungan dito guys. Para na rin ito sa ating karagdagang kaalaman. So itong unang tanong guys, will my security deposit earn interest? Magka-interest daw po ba ang ating security deposit? Ang sagot po ng Maya ay yes. Your security deposit account earns fixed interest of 3.5% per annum. So okay lang guys, magka-interest din pala ang ating security deposit account. At dito sa pangalawang tanong, can I deposit additional funds to my security deposit account? At ang sagot po nila nito ay no. Hindi pa raw available sa ngayon ang magdagdag ng deposit. At itong pangatlong tanong guys, what happen if I cancel my security deposit account? Ano daw mangyari kung i-cancela natin ang ating security deposit account? So ito po yung sagot. So once i-cancel daw natin ang ating security deposit account, ay masuspindi daw ang ating nakalink na credit card. At kung may mga balance pa po tayo sa ating credit card na hindi pa na-settled, ay i-deduct po ito sa ating security deposit. At ang naiwang pera sa ating security deposit ay itatransfer daw sa ating Maya savings account sa loob daw ng 31 days. So patuloy po tayo, i-click na natin itong continue. Select a fund source. So may pagpipilian po tayo guys kung saan natin kunin ang ating 20,000 pesos na i-deposit sa ating security deposit account. Sa ating Maya savings ba o sa ating Maya wallet? So ang pinili ko po dito guys ay sa aking savings. So i-click lang natin itong my savings. Specify the amount. So ilagay na po natin dito yung halaga na ating i-deposit. Nasa inyo na rin po kung magkano ang i-deposit ninyo. Basta a minimum of 20,000 pesos. Halimbawa, ang i-deposit ninyo is 50,000 pesos. Ang 80% po niyan guys ay 40,000 pesos. So yan po ang magiging credit limit ng inyong credit card. So ito pong sa akin, 20,000 pesos po ang i-deposit ko. At pagkatapos nating malagyan, i-click na natin itong continue. At ayan po, confirm deposit. So i-click na natin itong deposit. Wow! Credit card approved. So approve kagad ako guys. Use online straight away. Pwede ko na daw po itong gamitin sa pag-purchase online. At maghintay na lang daw ako para i-deliver ang aking physical card. So pinutin na natin itong done. Ito na po ang aking Maya Black card guys na may available credit limit na 16,000 pesos. Ito po ang aking Maya debit card at ito rin po ang aking online card. So tingnan muna natin ang ating Maya Black credit card guys. So itong card balance guys nga 00, dito po natin makikita kung magkano na po ang ating nagamit sa ating credit card. So hindi ko pa po ito ma-activate ngayon dahil hindi ko pa natanggap ang aking card. Kailangan ko pang maghintay ng 8 to 10 business days dahil nasa Mindanao ako. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung saan natin makikita ang ating security deposit account. So balik muna tayo sa ating dashboard. And then click natin itong savings. Scroll down natin guys.
At dito natin sa baba makikita ang ating Maya Black Security Deposit Account. So nandito na po yung dineposit kong 20,000 pesos. At ayan po nakalagay po dyan ang interest rate na 3.5% per annum. So 0 pa po ang nakalagay sa aking earn this month dahil kakadeposit ko lang po ngayon. At paalala lang po, hindi po withdrawable itong ating security deposit guys ha. Mawi-withdraw lang natin ito kung sakaling gusto na nating i-close ang ating Maya Black credit card. So ito na po ang aking Maya Black credit card guys. Ito po ang envelope na nilagyan ng card. Karating lang po ito ngayon. Ang ganda po ng envelope na pinaglagyan ng card guys. Safe na safe po ang card. So ngayon ipapakita ko po ito sa inyo guys kung paano ko po ito i-activate. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay syempre i-open po natin ang ating Maya account. At sa ating Maya dashboard, i-click natin itong cards. And then click po natin ang ating Maya Black card. Then click po natin itong activate your card. And then click po natin itong activate your card dito sa baba. And then ilagay po natin dito ang card ID na makikita sa likod ng ating Maya credit card. And then i-click itong next. Set a 6-digit card PIN. So gagawa po tayo ng 6 numbers guys para sa ating PIN. Magamit natin ito sa tuwing mag-withdraw po tayo ng cash advance sa mga ATM machines. Pagkatapos nating makagawa ay i-type natin ulit for confirmation. And then i-click itong next. Your card is good to go. Enjoy your credit card to shop, dine, play, and travel anywhere in the world. So pwede na nating magamit ang ating credit card guys kapag mag-pop up na ito. So tingnan muna natin ang settings nitong card. I-click lang natin itong view settings. At dito sa card settings guys, dito natin makikita ang ating card status at ayan po, active po siya. Ang ating credit limit, ang ating piniling monthly cut-off, ang ating next due date, ang ating finance charge na 3% interest per month, cash advance rate na 3% interest per month din po. At dito sa card security, ay kailangan pa nating i-type ang ating Maya password bago natin mabuksan ito. At ito na po, ito po yung card security guys. Dito po tayo pupunta kapag gusto po nating i-freeze ang ating card. Kung gusto po tayong mag-change ng PIN. Kung gusto po nating i-permanently block ang ating card. At ang limits and controls ng ating card. So ganun lang po guys. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para may idea din po ang iba. Para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po niyo mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless us all.